2025. At alam ko po na tayong lahat ay pinagpala ng ating Panginoon. Amen po. Blessed and prosperous New Year po sa ating lahat. Kumusta po ang pagsalubong natin ng bagong taon, mga kapatid? Glory to God. Amen po. Victorious. Victorious. Amen. God is good. Sabi nga po natin kanina. Dahil pinagkalooban muli tayo ng Panginoon ng panibagong taon. Amen. Kinaloob po ng Panginoon na mapabilang po tayong lahat ngayong 2025. Mapalad po tayo. Dahil po marami hindi na nakaabot ng taong 2025. Amen. Kaya blessing po yan para sa atin. Amen po. Lahat po may mga bagay po na ituturo po muli ang ating Panginoon sa atin ngayong 2025. Kaya mga kapatid, ano po yung unang ginawa nyo sa pagsalubong ng taong 2025? Magpasalamat. Amen. Ano po yung una nating inisip ngayong 2025? Ayan. Okay, bago po natin yan sabay-sabay mamaya sasagutin. Basahin po muna natin ang ating context sa gabing ito. Matatagpuan po sa Colossians chapter 1 verses 15 to 20. Basahin po natin, mga kapatid. Sabi po dito, He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. For by Him all things were created, in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities. All things were created through Him, for Him. And He is before all things, and in Him all things hold together. And He is the head of the body, the church. He is the beginning, the firstborn from the dead, that is everything He might be preeminent. For in Him all the fullness of God was pleased to dwell, and through Him to reconcile to Himself all things, whether on earth or in heaven, making peace by the blood of His cross. Amen po. Manandalian po tayong manalangin, mga kapatid. Yes, Lord. Hallelujah, Panginoon. Patuloy ka namin dinadakila, pinupuri, Panginoon, sa araw na ito, Lord. Tinataas po muli namin, Panginoon, ang aming puso, ang aming isipan, Lord. Patuloy na nagpapalinis sa iyong harapan, Panginoon. Bigyan niyo po kami, Lord, ng iyong anointing, Panginoon. Let your Holy Spirit flows, Panginoon. Bigyan po kami ng karunungan na nagmumula sa iyo upang maunawaan, Panginoon, yung mga mensaheng ipapabatid mo sa araw na ito, Lord. Tago niyo po ako sa iyong likuran at naway iyong kalooban lamang po ang siyang maihayag sa gabing ito. Ito lamang pong aming dalangin sa tayong pangalan ng aming Jesus. Amen. Amen. Para po mas maintindihan nga natin, basahin nga po natin sa Tagalog. Pakibasa po natin sa Tagalog. Sabi po dito, si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha, sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya ang una sa lahat, at ang buong sansinukob ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. Siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Siya ang pasimula. Siya ang panganay na binuhay mula sa kamatayan. Upang siya'y maging pangunahin sa lahat, sapagkat minarapat ng Diyos na ang buo niyang kalikasan ay manatili sa anak. At sa pamamagitan ng anak, niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay, maging sa langit o sa lupa, ay ipagkasundo sa Kanya. Makamtan ang kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang anak na inialay sa krus. Amen po. At yan po ang ating first topic ng 2025, the preeminence of Christ. The preeminence of Christ. Sabi po sa verse 18, Jesus Christ is the preeminent. Amen. Ano po bang ibig sabihin ng preeminence, mga kapatid? Sabi po sa dictionary meaning, high status or superior. The highest place of ascendancy above all, over all, surpassing all to the point that nothing and no one else can even come close. Yan po ang ating Bible meaning.
ang pinakamataas sa lahat, ayan po ang ating Panginoon. Amen po. Amen. Ang ating Panginoong Jesus. The preeminence of Christ. Amen. The preeminence of Christ. Dapat po mga kapatid, si Jesus lagi ang pinakamataas. Si Jesus lagi ang number one. Si Jesus lagi ang bida sa iyong buhay. Jesus must be the first sa ating mga buhay. Amen po ba? Amen. Tinanong ko po kanina, ano po ba yung unang ginawa natin nung sinalubong po natin ang bagong taong 2025? Naalala po ba nating pasalamatan ng ating Panginoon? Amen po? Inuna po ba natin ang ating Panginoon? Naalala po ba natin na ipag-pray or pagpasalamat yung ginawa niyang kabutihan sa atin sa loob ng isang taon na naman na nakalipas? Amen. Mga kapatid, hindi lang dapat natin naaalala ang ating Panginoon sa mga special occasions, gaya ng Pasko, gaya ng New Year, o kaya birthday. Dapat araw-araw po natin naaalala ang ating Panginoon. Amen po. Paalala po niya sa kanyang salita sa gabing ito that He is the preeminent Christ. Amen. Dapat siya yung nangunguna sa ating buhay, hindi lamang sa araw ng Pasko, hindi lamang sa araw ng New Year, kundi sa araw-araw ng ating buhay, because He is the preeminence Christ. Amen po. Jesus must be the must be the first. He does not deserve being second. Jesus does not deserve being third, fourth, or option, or last sa ating buhay. He must be the first. Jesus deserved to be the first sa araw-araw ng ating buhay. Amen po. Dahil kapag si Lord ang inuna natin, lahat ng nakasunod sa linya na meron tayo, si Lord ang bahalang mag-aayos ng lahat ng iyan. Amen. Sabi nga natin, if you begin it right, you will end it right. Amen po. Kaya mahalaga po na unahin natin sa lahat ng bagay ang ating Panginoong Jesus. Dahil kapag trabaho po yung inuna natin, maaayos po ba ng trabaho yung mga sunod-sunod natin? Hindi po. Bakit po? Kasi po ang trabaho, mawawala po yan. Temporary lang po yan. Maaayos ba ng pera yung mga sunod-sunod nating problema? Hindi po. Kasi po ang pera, nawawala po yan, nauubos. Amen. Pero kapag ka ang inuna mo ay ating Panginoong Jesus, aayusin po niya yung pagkasunod-sunod ng buhay mo. Amen po. Hindi ka mawawala, lagi kang panalo dahil ang ating Panginoon ay mananatili sa atin hanggang dulo. May forever po tayo sa ating Panginoon. Amen? Wala po tayong forever sa ating trabaho. Wala po tayong forever sa mga bagay-bagay na inuuna natin. Kundi ang ating Panginoon lang, may forever tayo doon. Everything will be alright kapag kainuna natin ang ating Panginoong Jesus. Amen po. Amen. Bakit kaya natin kailangang unahin ang ating Panginoon? Why Jesus must be the first? Bakit nga ba mga kapatid? Sabi po sa Colossians chapter 1 verse 18, and He is the head of the body, the church. He is the beginning, the firstborn from the dead, that in everything He might be preeminent. Kailangan daw po nating unahin ng ating Panginoon dahil sa lahat daw po ng bagay, siya daw lagi dapat ang nangunguna, above all. Siya daw po dapat yung superior, surpassing everything, si Lord. Amen. Sabi po ni Apostle Paul, sa lahat ng ating ginagawa, sa lahat ng bagay, dapat si Kristo lamang ang nangunguna. Jesus must be the first. Dapat siya lagi ang number one sa'yo. Siya lagi ang bida sa buhay mo. Amen po. Pwede ba nating sabihin, Jesus is my first? Jesus is my first. Jesus, ikaw ang bida ngayong 2025 sa aking buhay. Jesus, ikaw ang bida ngayon sa aking buhay. Ayan, Praise amen. the Lord. Mga kapatid, bigyan po natin ng diin itong verse 18 sa Colossians chapter 1. Sabi nga po dito, ito po ang pinakamahirap, ito po ang napakahirap na itanong sa mga kapwa po natin naglilingkod sa ubasan ng ating Panginoon. A very personal question. Sabi po ni Apostle Paul, dapat daw sa lahat ng bagay si Jesus ang nangunguna.
Pero kailangan po nating maging realistic, mga kapatid. Maraming mga tao, mas inuuna ang mga bagay-bagay, especially material things. Tama po. Maraming ipon sa mundo, pero walang ipon sa kaharian ng Diyos. Most of the time, Jesus is the last resort. Amen. Kapag wala na po silang matakbuhan, doon na lang nila naaalala o maaalala ang ating Panginoon. Mga kapatid, hindi po yun preeminence. Dahil sabi po ni Apostle Paul, Jesus is the beginning. Jesus is the end. Jesus is the distance between the beginning and the end. Kaya, magmula umpisa hanggang katapusan, sa between nandoon ang ating Panginoon. Amen. Jesus is the center of circumference. Sabi nga po natin, everything is in Him. Kaya dapat unahin natin ang ating Panginoong Jesus sa ating buhay. Amen po. Amen. Matthew 6:31 verse hanggang 33, sabi po dito, therefore, do not be anxious anything, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? For the Gentiles seek after all these things, and your heavenly Father knows that you need them all. Amen. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Sabi po dito, wag daw po tayong mabahala kung ano ang kakainin natin, kung ano ang iinumin, kung ano ang isusuot natin. Unahin po natin lagi ang kaharian ng ating Panginoon. And all these things na kailangan mo, alam po yan ng ating Panginoon, and it will be given to you. Amen po. Hindi daw po tayo mga Gentile, mga kapatid. Hindi daw po tayo mga hentil. Ganyan po ang mga hentil. Inuuna po ang material na bagay na hindi naman po dapat. Kilala po natin ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Amen po. May pananampalataya po tayo sa ating Diyos na pinaglilingkuran. Hindi dapat tayo naaaburido sa mga material na bagay o pangangailangan natin dahil meron po tayong dakilang Ama na nasa langit. Amen. Hindi po kailanman naging pabaya sa atin ang ating Diyos. Kaya dapat hindi rin po tayo puro reklamo, hindi rin po tayo puro pag-aaburido at takot. Dapat hindi natakot yung nakikita sa atin ngayong 2025. Amen. Unahin po natin ang ating Panginoong Jesus kasi po kung preeminent si Kristo sa atin at siya lagi ang number 1 at bida sa ating buhay, then hindi dapat tayo mabahala. Dahil ang lahat ng yan ay susunod sa iyo, susunod sa atin. At pangako po yan ng ating Panginoon sa Matthew 6:31 hanggang 33. Amen po. Sabi po niya sa Matthew 10:38 hanggang 39, and whoever does not take his cross and follow me is not worthy of me. Whoever finds his life will lose it, and whoever loses his life for me, for my sake, will find it. Sabi po dito, ang sino mang magpapasan ng kanyang krus, ang sino mang hindi susunod sa akin ay hindi karapat dapat sa akin. Sabi ni Jesus, kung hahanapin mo ang buhay, mawawala ang buhay. Pero kung ibibigay mo ang iyong buhay sa akin, matatagpuan mo ang iyong buhay. Amen po. Amen. Amen. Proverbs 3, verse 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make straight your path. Mga kapatid, magtiwala daw po tayo sa ating Panginoon ng buong puso at huwag po sa ating sariling kakayanan. At sa lahat daw po ng bagay, kilalanin mo siya at siya ang gagabay sa iyo. Trust in the Lord. Amen po. Yan po ang mensahe sa atin ng ating Panginoon. Magkalaban po ang trust at saka fear. Amen. If you have fear, ibig sabihin, you don't trust the Lord. If you trust the Lord, then you don't have to worry. You don't have nothing to fear. Sabi nga natin, huwag po tayong matakot mga kapatid. Trust in the Lord at unahin po natin siya. Amen. So, mayroon po tayong inihandang question mga kapatid. How can Christ be preeminent in our life? Paano po ba natin masasabi na ang Panginoong Jesus ang inuuna natin sa ating buhay?
Paano po mga kapatid? Number 1, by our thoughts. Sabi po sa Philippians 4:8, finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things. Number 1, by our thoughts. Unahin po natin ang ating Panginoong Jesus sa ating isipan. Inuuna po ba natin ang ating Panginoon sa ating isipan, mga kapatid? Amen. Dapat po si Jesus ang unahin nating isipin. Mga kapatid, lahat ng yan, sabi sa Philippians 4:8, lahat ng yan, whatever is true, si Jesus ang truth. Amen. Whatever is noble, whatever is just, whatever is pure, si Jesus Christ po yan, mga kapatid. Kapag lahat ng yan inuna nating isipin, hindi na po papasok sa ating isipan yung takot, yung galit, yung pag-aalinlangan, yung reklamo, at lahat ng negative sa ating buhay. Kasi sabi po natin, lahat ng lumalabas sa ating bibig galing po yan sa ating puso at sa ating isipan. Amen. Sabi ng Bible, a man thinks at his heart. Kaya dapat po pala sa ating isip, dapat si Jesus ang una nating isipin. Jesus must be the first para panatag po ang isip mo at puso mo. Dahil kung puro galit po yung nasa utak mo, syempre puro galit din po yung lalabas sa ating bibig. At puro galit po yung ating nasa puso. Amen po. Sabi nga natin, okay lang naman na magalit, tao lang din naman po tayo. Pero pag galit po tayo, meron naman po tayong kapag nasa atin po yung word ng ating Panginoon at kapag galit ka, hintayin po muna natin humupa yung galit natin bago po tayo makapagbitaw ng mga salita. Kasi po, kapag kagalit talaga tayo, mga kapatid, lahat ng nasa puso natin na galit, lalabas yan sa ating bibig. At kung nailabas na po natin yan, hindi na po natin mababawi. Kaya kailangan po natin magkalma-kalma muna. Isipin mo ang ating Panginoon, yung salitang narinig mo, naturo ng ating Panginoon, bago po tayo magdesisyon. Amen po. Iyan po ang paalala ng ating Panginoon. Sa araw na ito, how can Christ be preeminent in our life? Paano daw po na inuuna natin ang Panginoon sa atin sa pamamagitan po ng ating isip. Amen po. Pangalawa po, sa pamamagitan po ng ating affection. By our affection, unahin po natin na i-desire o mahalin ang ating Panginoong Jesus. Amen. Ano po ba yung mga desire natin ngayong 2025? Inuna po ba natin yung kalooban ng ating Panginoon? Number 1 po ba yun sa ating listahan? Ano po ba yung mga hinahanap mo? Ano po ba yung kailangan mo? Ano po ba yung minamahal natin sa ating buhay? Sabi po sa Colossians 3:12, put on then as God's chosen ones, holy and beloved, compassionate hearts, kindness, humility, meekness, and patience. Mga kapatid, kung talagang tayo ay muling nabuhay na kasama na si Kristo, hanapin po natin yung mga bagay-bagay na makalangit. Amen. Hanapin po natin yung mga bagay-bagay na nasa taas kung saan nandoon ang ating Panginoon. Sabi nga natin kanina, nag-iipon tayo sa makamundo, sa mundong ito. Marami na tayong ipon, pero sa kaharian ng ating Panginoon, wala pa tayong naiipon. Everything on earth, anything on earth is temporary, mga kapatid. It will vanish. Sabi nga ni Haring Solomon, it will vanish. Mawawala po yan ang lahat. Walang kabuluhan ang lahat. Mawawala po yan kapag inuna po natin yung mga earthly desires natin. Pero kung uunahin po natin na hanapin ang ating Panginoon, it will bring you to eternity. Amen po. Seek, desire, and love the Lord. Amen. Sa ating affection. Pangatlo po, by our speech. Mga kapatid, unahin po natin ang ating Panginoon sa ating pananalita. Paano po? Sabi po sa Colossians 4:6, let your speech always be gracious, seasoned with salt, so that you may know how you ought to answer each person. Paalala po yan ng ating Lord. How can be Christ
be preeminent in your life by your speech, by our speech. Mga kapatid, di po ba maganda po kapag si Jesus lagi ang pinag-uusapan natin sa ating buhay? Hindi po buhay ng iba yung palagi nating pinag-uusapan. Amen. May time po tayong pag-usapan yung mga buhay ng may buhay. Totoo po yan. Pero minsan po hindi natin maalalang pag-usapan ang ating buhay kasama ang ating Panginoon. Pero paalala po ng ating Lord, dapat maging preeminent ang ating buhay sa ating pananalita. Amen. Inuuna natin ang inuuna natin ng Panginoon sa ating buhay, sa ating pananalita. Sabi nga po sa Colossians 4:6, sabi po ng salita ng Panginoon, dapat daw po sa ating pananalita punong-puno ng grasya. Hindi po disgrasya. Amen. Gracious. Grasya daw po, hindi daw po disgrasya, mga kapatid. Season with salt. Di po ba ang asin ay pampalasa? Pampasarap. Amen. Kaya dapat po kapag nagsasalita tayo, season with salt para masarap pong pakinggan yung mga lumalabas sa atin. Amen. Para po maayos din po ang ating pagsagot kung may mga nagtatanong sa atin, hindi yung may nagtanong sa'yo, bahala ka dyan, di ko alam yan. Yung mga ganun, parang hindi natin na iisip muna yung sasabihin natin kung wala po yung salita ng ating Panginoon sa atin. Sabi nga po natin, hindi po yung para tayo ay sumugat sa mga salita natin. Minsan po may mga nakikita tayong napakagandang manamit, napaka-formal tignan, pero kapag nagsalita, marami sa labas, masakit at nakakasugat pala. Amen. Sabi nga po natin, kung wala din naman tayong magandang sasabihin, mas mabuti na lang na wag na lang muna tayong magsalita. Dahil paalala po ng Colossians 4:6, kapag magsalita daw po tayo, lagyan po natin ng grace and season with salt. Amen. Maalala po natin, mga kapatid, sa probinsya, kapag pumunta ka sa kapitbahay mo at nagsalita ka na wala kang po at opo, sasabihin nila, ay wala kang baong na asin. Ay wala kayong asin sa bahay. Yung ganon. Kasi nga po wala kang galang. Ganon yung sasabihin nila, wala kang asin. Kaya mga kapatid, kung wala tayong bit-bit na asin, makakasugat at makakasugat po tayo. Amen. Paalala po ng ating Panginoon, let your speech always be gracious, seasoned with salt, so that you may know how you ought to answer each person. Amen. Kaya dapat po bilang isang Kristiyano na dapat po pag magsalita yung masarap pakinggan. Pampalasa po, pampasarap po ang asin. Dapat ganun din po yung ating nilalabas sa atin bilang isang kinahabagan at binigyan ng grasya ng ating Panginoon. Dapat ang bibig natin ay punong-puno ng biyaya, punong-puno ng pag-ibig at punong-puno ng pag-unawa. Amen. Kaya mga kapatid, kapag inuna mo ang Panginoong Jesus, mababago ang way ng pakikipag-usap mo. Parang laging mabangong samyo, sabi natin, mahalimuyak ang bawat salitang bibig kasin natin sa ating mga labi. Amen po. Tayo po mga kapatid, minsan din naman po nakakapagbitiw tayo ng masasakit na salita, lalo na po kapag depende po yan sa emotion natin. Amen po. Pero kapag yung salita ng ating Panginoon, minamanifest mo sa iyong buhay, mababago po yan yung the way ng ating pakikipag-usap. Kahit ako naman po, hindi naman po ako perfect na makipag-usap. Pero babaguhin po yan ng ating Panginoon kasi palagi niya po tayong pinapaalalahanan sa kanyang mga salita. Amen po. Number 4, maikli lang po ang ating message ngayon, pero alam ko po na may gagawin po ang Lord. Babaguhin po tayo ngayong 2025. Amen. By our action. How can Christ be preeminent in your life? By our action. Amen. Paano natin masasabing na ang Panginoong Jesus ang inuuna natin sa ating buhay? By our action. Amen. Unahin po Amen. natin ang ating Panginoon sa ating mga kilos. Sabi po sa Colossians 3:17, and whatever you do, in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Amen po. Sabi po dito, anuman ang ating gagawin sa salita at sa gawa, gawin mo lahat yon sa ngalan ni Jesus. Mga kapatid, sa lahat daw po ng ating kilos, sa ating gawa,
sa ating pananalita, dapat ibigay natin sa Panginoon ang lugar na yan. Hindi tulad yan ng cellphone na kapag tinext mo ang isang kapatiran na ang dami-dami mong sinabi na hindi magaganda, pwede mong i-delete kapag hindi pa na-seen. Di ba? Pwede mong delete. Pero kapag sa atin po galing mismo yan, kapag tayo po yung nakapagbitaw ng mga salitang narinig na, mga gawa natin na hindi naging okay sa isang tao, hindi na po yan mabubura, mga kapatid. Amen. Hindi mo pwedeng sabihin na, ay, delete ko yung bad words, hindi pala kasali yun. Hindi po. Kasi po nasabi mo na yun. Naisip at nadama na yun ng taong pinagsabihan po natin. Amen po. Kaya bago po tayo kumilos, magsalita, pag-aralan po natin, mga kapatid, surrender po natin ang ating Panginoon, lalo na po kapag magde-desisyon po tayo, kasi hindi na po natin mababawi yun. Amen po. Dapat ang salita ng ating Panginoon na yung nangunguna sa atin. Hindi na po yung salita natin, kasi po kapag kasalita natin, makakasugat at makakasugat po tayo, mga kapatid. Amen? Ang salita ng Panginoon, nakakasugat din po yan. Pero yung salita natin kasi na nakakasugat, hindi natin kayang pahilumin. Pero yung salita ng Panginoon na nakakasugat, mga kapatid, matalim po ang salita ng ating Panginoon. Mas matalim pa sa salita natin, nakakasugat din po. Pero susugatan ka niyan at para kang ooperahan sa sakit. Sabi nga na, penetrating into your bones and deep bones and marrow. Sabi nga natin, di ba, yung salita ng ating Panginoon, para mawala ang sakit mo. Sasaktan ka ng ating Panginoon para pagalingin ka at mawala yung sakit mo. Susugatan ka ng ating Panginoon, pero yung mga sugat na yon ang magpapagaling sa'yo at magpapatibay sa'yo. Amen. Yan po ang salita ng ating Panginoon, mga kapatid. Talaga kapag tinamaan, lahat tayo tinatamaan ng salita ng ating Panginoon. Araw-araw kapag nagbabasa tayo ng Bible. Pero sabi ng ating Panginoon, diyan kayo gagaling sa salita ko. Diyan kayo matututo. Diyan kayo pagtitibayin. Amen. Kaya unahin po natin ang ating Panginoon ngayong 2025. Paano po? By our thoughts, by our affection, by our speech, and by our action. Dapat po sa lahat ng ating isip, sa lahat ng ating desire, sa lahat ng ating pananalita at sa ating kilos, nangunguna po ang ating Panginoon. Amen po. Hindi po dapat yung kagustuhan natin, dahil kung kagustuhan natin, mag-fail po tayo. Marami na pong lesson na binibigay sa atin ng ating Panginoon. At ngayon po, yan po ang paalala niya sa atin. Sabi po sa Proverbs 3:6, in everything you do, put God first, and He will direct you and crown your efforts with success. Amen. Ngayong 2025, in everything you do, put God first. Amen. And He will direct you and crown your efforts with success. Kapag inuna mo yung Panginoon, nakikita niya yung pangangailangan mo, nakikita niya yung paghihirap mo, at ibibigay niya yung nararapat na para sa'yo. Basta unahin mo lang ang ating Panginoon. Amen. Araw-araw po yan. Di lang po dapat January 1 at December 25 natin uunahin ang ating Panginoon. Amen po. Minsan po, nagtanong, minsan po sa Old Testament, nagtanong ang ating Panginoon sa New yata kay Matthew, kay Peter, basta sa mga 12, sa New Testament po yata sabi niya doon, do you love me more than these things? Kung mas mahal mo ang iyong, kung mas mahal mo ba ang iyong mga magulang, mas mahal mo ba ang iyong mga kapatid, mas mahal mo ba yung asawa mo, mas mahal mo ba yung mga anak mo kaysa sa akin? Kung mas mahal mo sila, hindi ka karapat-dapat sa akin na maging alagad ko, sabi ng ating Panginoon. I-clear po natin, mga kapatid. Hindi po sinabi ng ating Lord na wag nating mahalin ang ating magulang. Hindi po sinabi ng ating Panginoon na wag nating mahalin ang ating asawa, ang ating anak, at ating mga kapatid. Hindi po, mga kapatid. Pero sinasabi ng ating Panginoon na dapat bago sila, si Lord muna ang unahin mong mahalin. Amen. Mahalin po natin ang ating mga pamilya, pero bago sila, unahin mo munang mahalin ang ating Panginoon.
Yan po ang unang utos ng ating Panginoon. Mahalin mo ang iyong Diyos ng buo mong isip, buo mong puso, at buo mong kalakasan. Amen. Meron naman pong kwento sa Old Testament, si Cain at si Abel. Alam niyo po ba kung bakit ni-reject ng ating Panginoon ang offering ni Cain? At bakit tinanggap niya ang offering ni Abel? Sapagkat si Abel po ang unang anak ng kanyang tupa, binigay niya agad sa ating Panginoon. Si Cain naman po, bakit ni-reject ng ating Panginoon? Sabi po sa Bible, in the process of the time, sa kalagitnaan daw po, which means sa hindi unang ani niya, sa mga pangalawa, pangatlo, pang-apat siguro niyang ani, tsaka na lang niya ibinigay yung offering niya sa ating Panginoon. Jesus is the preeminence, mga kapatid. Jesus is not His first. Hindi naging una si Cain, hindi naging una ang Panginoon sa buhay ni Cain. Jesus does not deserve to be the second because He is the preeminence, sabi natin. Hindi siya pwedeng maging option lang natin. Hindi siya pwedeng maging huli lang sa atin. And so, the Lord rejected the offering of Cain. Bakit? It was not the first. Tsaka, kaya mga kapatid, paalala po ng ating Panginoon na sa araw-araw, sa araw na ito, dapat sa ating buhay, sa ating isip, sa ating kagustuhan, sa ating gawa, sa ating pananalita, sa ating kilos, Jesus must be our number one. Si Jesus lagi dapat yung bida sa ating buhay ngayong 2025. Amen po. So ngayon po mga kapatid, sino po ang number one sa ating buhay? Si Lord. Si Lord. Amen. Sabi ni Ira, ako daw, sabi niya. Siya daw yung number one. Mga kapatid, remember niyo po, yung Church of Ephesus, sa Revelation chapter 2, napag-aralan na po natin yan before. Yung mga spirit-filled na nagsasamba sa ating Panginoon. Church of Ephesus, mga spirit-filled po sila. Pero nagalit sa kanila ang ating Panginoon. Bakit? Naglilingkod sila sa Panginoon. Spirit-filled sila sa kanilang church. Pero nagalit sa kanila ang ating Panginoon. Bakit po? Because they have lost their first love. At sino po yung first love na tinutukoy natin doon? Ang ating Panginoong Jesus. Nagmamahalan sila, nagbibigayan sila, pero kinalimutan nila ang kanilang Panginoon. They forgotten their first love. Amen. Sino po ba talaga, mga kapatid? Sino po ba talaga ang ating first love? Ano po ba talaga yung nasa number one priority natin sa buhay? Si Jesus Christ pa ba? Ang gusto pong ipabatid ng ating mensahe sa gabing ito, mga kapatid, is Jesus Christ is the preeminent. Jesus must be the first in our life. Si Jesus dapat lagi yung inuuna natin. Kaya nga siya tinawag na head. Kaya nga siya tinawag na pinuno. Kaya nga siya tinawag na pangulo. Kaya dapat unahin din po natin siya. Kung inuna natin ang ating Panginoon, uunahin din tayo ng ating Panginoon. Amen po. Kung mga araw nga na hindi natin inuuna ang ating Panginoon, pero yung grasya ng ating Panginoon dire-diretso sa atin, how much more kapag yung inuna na natin siya. Hindi lang yung tira-tira yung ibibigay sa atin. Hindi lang yung option din yung ibibigay sa atin, kundi yung una din ang ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Sabi nga po natin, what you sow, what you reap. Amen po. May mga taong inuuna ang Diyos, sabi natin. Inuuna ang Diyos, pero may mga taong inuunahan ang Diyos. Tama po? May mga taong ginagamit ng Diyos, pero may mga taong ginagamit lamang ang Diyos. Amen? Mga kapatid, choose one better choice. Paalala po natin yan. Jesus must be our first. Isa sa mga expression ng mga Latin Christian noong unang panahon ay ang DOM, na ang ibig sabihin po ay Deo Optimo Maximo, which means God is the best and the greatest. Si Jesus Christ ba yung the best mo? Siya ba yung greatest mo sa buhay mo? Amen. Deo Optimo Maximo. The God is the best and the greatest.
Amen. Kaya dapat mga kapatid, paggising pa lang natin sa umaga, siya na yung ating kausap. Unahin na natin agad na hanapin ang presensya ng ating Panginoon hanggang maghapon po yan. At sa pagtulog mo, kasama mo ang Panginoon, yung feeling mo blessed na blessed ka, hindi lang feeling yun, talagang totoong blessed ka, panatag ka maghapon kapag kainuna mo ang ating Panginoon. May mga time naman, kapag kainumpisahan mo naman yung araw na mo na puro reklamo, puro negative, asahan mo mga kapatid, yung spirito mo maghapon, puro negative na rin yan. Amen po, sabi natin, seek ye first your chismis and more chismis will be added unto you. Diba? Seek ye first your problem and more problem will be added unto you. Ano po ang uunahin natin? Siyempre po, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be given unto you as well. Amen po mga kapatid. Kaya mga kapatid, paalala na ating Panginoon na ang ating Diyos lamang dapat yung best at ang greatest sa ating buhay. Umpisahan po natin yan ngayong 2025 hanggang matapos muli ang 2025. Ang ating Panginoon po ang gawin nating number 1 sa ating buhay. Amen po. Conclusion na po tayo. Ito po ay nasa Colossians 2:10 po. Yan mga kapatid. Colossians 2:10 po. And in Christ you have been brought to fullness. He is the head over every power and authority. Kung nakipag-isa ka sa ating Diyos at ang amang nasa langit sa pamamagitan ng ating Hesus Kristo, i-share niya yung power and authority na meron siya sa iyo kung uunahin mo ang ating Panginoon. Amen. Jesus, ikaw ang number 1. Jesus, ikaw ang bida sa aking buhay. Amen po. Kuya Mark, pwede pong pakiplay yung ating song po. Naka-ready na po yun. Bago po tayo magwakas sa ating panalangin, pwede po ba tayong tumayo mga kapatid? Mag-pray po tayo ng short prayer lang po.